Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating pagninilayan ay ang Luke chapter 11, verse 28. So, itong Bible verse na ito is about sa three kinds of growth. So, sabi dito, as he said these things, a woman in the crowd raised her voice and said to him, "Blessed is the womb that bore you, and the breast at which you nursed." But he said, "Blessed rather are those who hear the word of God and keep it." So, in Filipino or Tagalog translation, ang sabi is, nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang mga babaeng nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. So, ang main point ng Bible verse na ito is, above all creation, ang pinaka-mapalad or ang pinaka-mga truly blessed is yung mga taong marunong makinig at sumunod, patuloy na sumusunod sa salita ng Diyos. Sila yung mga nakikinig, sumusunod at may kakayahan na patuloy pang sumunod sa salita ng Diyos. So, para mas malawakan pa natin ang ating pag-unawa para sa Bible verse nito, proceed tayo sa ating teaching. Number 1, we grow in knowledge. Number 2, we grow in obedience. Number 3, we grow in blessings. So, unahin muna natin yung number 1. So, we grow in knowledge. So, nag-grow pala tayo kapag nakakakuha tayo ng knowledge, diba? Especially knowledge about the Lord, yung mga aral niya, yung mga salita niya. Kaya pala napaka-importante ng Biblia para sa atin, di ba? Kaya pala yung mga nung dating panahon pa, yung mga dating Kristiyano, di ba? Grabe sila umiyak, grabe yung mga damdamin nila kapag nakaka-receive sila ng Bible. Kasi yun pala, nag-grow tayo sa knowledge na nakukuha natin, especially about the Lord God. Number 2, we grow in obedience. So, yung knowledge pala na nakukuha natin is dapat ino-obey din natin. 'Di ba? So, para lang tong wisdom. Wisdom is yung proper application mo ng knowledge na meron ka. So, when we have the proper knowledge about the Lord God, about the Lord Jesus Christ, hindi ba natin ito susundin? Di ba susundin natin? Kaya nga tayo mga Kristiyano eh. Kaya tayo natawag ng Kristiyano kasi tagasunod tayo ni Lord. And by doing that, by obeying Him, by our obedience, dun tayo nag-grow lalo. Hindi lang, individual growth, kundi pati yung relationship natin sa Kanya, nag-grow. Mas nagiging deep. Kaya nga sabi, di ba, deeply rooted. Hindi lang yung mga dahon, hindi lang yung mga sanga, yung lumalawak, yung lumalago. Pati yung foundation, pati yung nasa pinaka-ilaliman mo, is nag-grow. Number 3, we grow in blessings. So ako personally, naniniwala ako na lahat ng blessings na binibigay sa atin ni Lord is ginagamit niya lang tayong instrument para ipamahagi yan sa iba. Meaning, lahat ng blessings na natatanggap natin is not actually intended for us. Hindi siya para sa atin talaga. Kumbaga, sa atin siya binigay ni Lord para maipamahagi natin yun sa iba, para ma-share natin sa iba. Kumbaga, instrument lang kasi tayo eh. Ayan yung pinaka natatandaan ko and pinaka tumatak sa isip ko na sinabi ng grandmother ko. Sa kanya ko kasi natutunan niya. And nagkataon pa na naging Christian nga ako, di ba? So, yung knowledge ko is nagtatagpi-tagpi, di ba? Nadadagdagan, so napagtatagpi-tagpi ko siya. And doon ko natutunan yung about obedience, di ba? Obedience sa Bible, sa mga salita ni Lord, sa mga aral niya, especially sa Bible nga. So, proceed naman tayo ngayon sa ating application. Number 1, have an in-depth study of the Bible. So, hindi pala sapat yung babasahin mo lang yung Bible. Hindi rin sapat yung naiintindihan mo pero katiting lang. Yung sobrang babaw lang. Yung kumbaga, niliteral mo lang, di ba?
So, kailangan pala kapag inaaral mo yung Bible, in-depth, kailangan malalim, kumbaga, kung yung relationship natin with the Lord is deeply rooted, kailangan yung pagkakaintindi mo rin sa Bible, sa mga salita at aral niya, deeply rooted din, di ba? Mula sa pinaka ilaliman. Hindi lang yung kung ano mismo yung nabasa mo, yun na yun. Kailangan mo ring malaman yung reason and yung meaning behind it. Basta kailangan mo ng napakalalim na pag-aaral ng Bible para makatulong din sa growth natin, not only individually but with our relationship with the Lord also, diba? Ayan ang nabanggit ko kanina. So, number 2, have an obedient attitude to the Bible. So, para saan pa yung pag-aaral mo ng napakalalim sa Bible kung hindi mo rin naman susundin, di ba? So, nagsasayang ka lang ng oras. And tayong mga Kristiyano nga is known tayo as tagasunod ni Lord, followers of Christ. So, we must be the first ones to show obedient attitude towards the Bible, di ba? Let us set as a living example, a living testimony na ang pagiging obedient pala is nakakatulong sa relationship natin with the Lord, di ba? Na kailangan pala natin ng obedient attitude para mas mapalapit tayo kay Lord. So, once makita ng mga tao sa atin yan, and ma-distinguish nila kung ano yung ginagol natin gawin, maaano mo na sila parang mai-influence mo na sila kasi nakikita nila yung mga ganap sa buhay mo. Kung paano ka namumuhay, and kung ano ba yung difference ng buhay mo ngayon sa buhay mo before, bago mo pa natutunang sundin yung mga salita and aral ni Lord. So, last one, have a truly blessed life. So, naniniwala ako na kapag ang isang tao, itinataas na niya ang lahat ng words niya kay Lord, isa talaga siyang blessed individual. Naniniwala ako na sila rin yung mga tipo ng tao na pinakaswerte sa mundong to. Hindi yung mga taong maraming pera, maraming bahay, maraming kotse. Although, oo, financially stable sila. Mas naniniwala pa rin ako na ang pinaka-blessed, binibless ni Lord sa mundo natin is yung mga taong kayang-kaya nang iangat sa kanya lahat ng worries niya. Yung hindi na niya iniisip lahat, hindi na siya nagpapaka-stress kasi hinahayaan na niyang si Lord yung gumalaw sa buhay niya. Which is true, yun naman talaga yung dapat. Ayun yung tama. Yung hayaan natin si Lord yung mamuhay sa buhay natin. Hayaan natin siya yung mag-lead ng buhay natin kasi He is all-knowing eh. Siya yung may alam ng lahat and siya yung may control sa lahat ng bagay. Kaya nga tayo diba, nag-worship, nagde-devotion para mas lalo pang matuto. And ma-realize natin na at the end of the day, sa Kanya lang talaga tayo dapat magtiwala. And when we do that, then we can call ourselves now a blessed individuals.